Good morning everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Ayan. So update lamang po tayo about sa mga ipinaglalaban nating mga kaso against sa mga scammer, And to inform everyone, ayan, so kung kayo po ay nanonood, nasa akin na po ang cheque, dahil nakuha ko na po yung cheque ninyo at ipapa-LBC ko na lamang po ito. So ito po ay Kaiser 80, Kaiser 80. So ito po yung cheque na ibinigay po sa akin, tapos ipapa-LBC ko na lang. Okay, so ito po yun. Bayan. $620,000. Ito po, sa isang tao lang po to. Yan. So, ipapa-LBC ko po to sa inyo, guys. So, ito pa po yung isa niyang cheque. And ito po yung sulat na kung saan ay ito po yung pinaliwanag po niya. Okay. And then, ito po yung isa. Okay. And then, ito po yung isa. Tatlo na. Ito pa po yung isa. Ayan. Ito pa po yung isa. Ito pa po yung isa. Mga cheque po ito. Okay? Yung sa akin, sa akin na po yung cheque ko. Saka ko na hanap, di ko makita. Hanapin ko na lang mamaya. Okay. So, i-message ko po kayo, tapos ibigay nyo po sa akin yung address para ipapa-LBC ko yung inyong pera. Ayan. So, guys, bago doon sa mga update po natin about sa mga pinaglalaban nating kaso. Ito yata yung pera ko. Teka, ito yata yung aking cheque. Okay, ito nga. Ito nga yung aking cheque. My God. 1 million. Okay. Okay. So, bago po doon sa ating update, guys, ang pagkakaroon ng property o negosyo na may kinalaman sa property ay isa sa pinakamagandang opportunity para kumita po tayo. Okay? So, alam nyo naman, meron tayong condominium unit sa Cubao, Quezon City at nandoon po yung ating pinaparentang condominium unit. Okay? Siyempre, napakahalaga ng property business, kaya meron din po tayong Hot Spring and Eco Farm Resort sa Calawan, Laguna. Okay? So, pwede po kayong magrenta ng staycation doon. Good for 24 packs. And yan po ay nagkakahalaga lamang ng 35,000 pesos. Sa isang villa po yun, king size villa, 35,000 pesos. Good for 24 packs. May kasama na pong swimming pool doon. And at the same time, kasya po ang sasakyan doon o bus, sa parking. Ngayon po, kung gusto ninyong gamitin ang ibang mga amenities doon sa pinakang Hot Spring and Eco Farm Resort, pwede po ninyong rentahan ang ibang mga amenities po ng Hot Spring and Eco Farm Resort. Pwede po kayong mag-trekking, mag-clamping, mag-zipline o kaya umikot sa palibot po ng bundok sa pamamagitan po ng pagsakay sa ATV, Pwede po ninyo yung gawin, okay? At the same time, pwede rin po kayong mamitas ng mga
fresh na mga prutas sa ating Eco Farm area doon sa Kalawan, Laguna, Hot Spring, and Eco Farm Resort. Okay. So, ano ba ang mga palatandaan ng scam na company? Kung ang pera natin ay hindi na po ibinigay sa atin at bigla na lamang po silang naglaho ng walang maayos na proseso ng pagsosole sa ating pera, yun po ay isang scam. Subalit kung ang kumpanya ay hindi naman po scam at talaga naman pong nagsara po sila, dapat mag-file po sila ng bankruptcy kung sila po ay nalugi. Sa kalagayan po ng sitaw, hindi po sila nag-file ng bankruptcy, bagkus sila po ay biglang umalis at hindi po binigay ang ating pera. Yan po ay isa sa mga panluloko na ginawa ng New Sitaw Corporation sa maraming mga seller. Pangalawa, na ginawa po nila ay sa halip na iproseso ang pagre-refund sa ating mga pera, ay dinagdagan pa po nila ang kanilang kasalanan sa pamamagitan po ng pagbebenta ng mga produkto na murang-mura ang halaga para mapaniwala ang mga tao na sila ay lehitimong e-commerce platform. Alam po yan ng napakaraming mga seller. Nagsagawa po ang sitaw ng tinatawag nilang flash sales na kung saan ang halaga ng isang cellphone ay 499 pero ang suggested retail price po nito ay umaabot ng hanggang 3,000 pesos and yet binebenta nila ng halagang 499 pesos. This is very impossible. Ako po ay bumili doon sa flash sales na yon pero wala po akong natanggap ni isa man lang o kahit taking cellphone man lang mula sa kanila. Bagkus nabawasan po ang aking bank account. Okay? Sa mga nagsasabi na hindi po tayo nag-file ng kaso against New Sitaw Corporation, ito po yung aking complaint, no? Pakakapal. At ito po ay nasa 24 copies. No? Basahin ko lamang, pwede kong basahin. Ayan, no? Ito yung certification na lang. Ayan, certification. I certify under oath all the information on this sheet are true and correct to the best of my knowledge and belief that I have not commenced any action or filed any claim involving the same issues in any court, tribunal, or quasi-judicial agency, and that I should thereafter learn that a similar action has been filed and or in pending, I shall report that in fact to this honorable office within 5 days from the knowledge thereof. Okay? So, ang assistant prosecutor na pumirma ay si eto. Okay. Ito po yung pinakang affidavit. Ito po yung motion for consolidation. Dahil class suit nga po yung isinampan natin. Okay, so this is just to inform you guys na wala lang, kung ayaw ninyo mag-subscribe, wala po tayong magagawa, pero hindi na po kayo makakakuha sa akin ng any updates, only, no? Ang makakakuha lang po ng any updates sa akin ay yung mga kasama sa class suit. Pero pwede ko naman kayong bigyan po ng mga general updates. Okay? General updates lang po yung pwede kong ibigay sa inyo. Pero yung specific updates, I'm so sorry but I cannot divulge any information about the class suit that we filed. Okay? So kung gusto ninyong manalo tayo at makuha ang mga pera natin, magtulungan na lamang po tayo sa iisang layunin. Panindigan po natin ang katotohanan at ang tamang gawin. Ito po ay idemanda ang New Sitaw Corporation. Very obvious po, wala po sa Securities and Exchange Commission ang pera natin. Wala po sa SEC ang problema. Ang problema po ay nasa New Sitaw Corporation. Okay? So kung kayo po ay naniniwala at gusto ninyong magtagumpay kayo, mabawi ang inyong pera, support me.
So, isa lamang po ang nais kong ipaalam sa inyo, guys, no? Hindi po magtatagumpay ang isang kaso o isang pagdinig kung nagkakaroon po ng pagkakawatak-watak sa idea, kung nagkakaroon po ng iba't ibang mga opinion ang bawat isa. Okay? So, meron po akong nalaman, meron pong grupo na kung saan ay patuloy pa rin po sila sa kanilang paniniwala. Naniniwala sila na ang pera natin ay nasa Securities and Exchange Commission. Naniniwala sila na ang mayroong kagagawan o kasalanan sa bagay na ito at dapat sisihin kung bakit hindi natin nakuha ang ating pera. Ito ay dahil sa Securities and Exchange Commission. Ano po yung kanilang basihan? Ang Securities and Exchange Commission daw ang naging dahilan kung bakit sila nagtiwala sa New Sitaw Corporation. Binigyan po ng lisensya, binigyan po ng authority to operate ng Securities and Exchange Commission ang New Sitaw Corporation daw. Dahil dito, nagtiwala ang marami. Pangalawa, pinaabot pa daw ng SEC ng higit 1 year o magto 2 years ang operasyon ng sitaw, then suddenly ay bigla na lamang ni-revoke ang lisensya ng New Sitaw Corporation. Dahil dito, nabuo po yung kanilang paniniwala na ang dapat sisihin sa pangyayaring ito ay ang Securities and Exchange Commission. Hindi po nila inisip na hindi po katungkulan ng Securities and Exchange Commission o hindi po kakayanin ng Securities and Exchange Commission na sa unang araw pa lamang malaman na nila na scam ang isang kumpanya. Meron po yung pinagdadaan ng proseso dahil meron po tayong tinatawag na ease of doing business na batas na kung saan ay tumutulong ang mga ahensya ng ating gobyerno sa mga negosyante, tumutulong po sila sa mga entrepreneurs na magtatayo ng negosyo. Kinakailangan tulungan ng gobyerno ang mga entrepreneurs na ito, ang mga businessmen na ito na maging madali ang pagtatayo ng negosyo. Okay? At habang itinatayo ng mga entrepreneurs or businessmen ang kanilang mga negosyo ay tinatanggap ng mga ahensyang ito ang mga dokumento na kanilang ipinipresenta. Okay? So, habang tinatanggap po ito, inaayos po ito, ay nagsasagawa po ng preliminary investigation ang mga ahensyang ito ng gobyerno. Nagkataon lamang po na naging mahusay, naging advance at talaga namang gumamit ng kakaibang estilo ng panluloko ang New Sitaw Corporation. Kung kaya natagalan po ang SEC sa kanilang ginawang pag-iimbestiga. Ano po ang ginawa ng New Sitaw Corporation kung bakit naging matagal ang ginawang investigasyon ng Securities and Exchange Commission? Una, nag-apply po sila ng DTI business name. Okay? Para maging legal ang operasyon ng New Sitaw Corporation. Pumunta rin po sila sa iba't ibang opisina kagaya po ng BIR at local government unit sa mayor's office at sa iba pang mga ahensya ng gobyerno. Ibig sabihin, lahat po ng mga opisina na yan, pinuntahan nila, nag-apply po sila at itong mga dokumentong ito na mga legal at mga totoo ay ginamit nila para isumite sa Securities and Exchange Commission. Natural, dahil legal at mga totoong dokumento ang mga ito, na ipinakita nila sa SEC, sino nga ba ang SEC para tanggihan ang isang business registration. Kaya po tinanggap nila ang registration ng New Sitaw Corporation. Okay? At habang nag-ooperate po ang New Sitaw Corporation ay nag-iimbestiga po ang Securities and Exchange Commission. Kasama po sa inimbestigahan nila ang warehouse na matatagpuan sa Barangay Bulihan, Plaridel, Bulacan na sinasabi pong warehouse ito ng New Sitaw Corporation. So kung ano po ang findings ng SEC, makipag-ugnayan po kayo
sa Securities and Exchange Commission at malalaman po ninyo ang katotohanan tungkol sa warehouse na yan. Okay, pinag-aralan din po no ng mga opisyal ng SEC kung sino-sino nga ba yung mga tao sa likod ng operasyon ng New Sitaw Corporation. So hindi po naging madali dahil ginawa po ng Sitaw, gumawa po sila lahat ng paraan na kaya nila para itago yung panluloko na kanilang ginagawa sa taong bayan. Okay? So yun po ay ilan lamang sa mga panlulokong ginawa ng New Sitaw Corporation. Tayo pong mga seller, naloko po dahil pinaniwala tayo na pinaprocess natin ang mga products pero hindi po ito totoong mga produkto. Okay? Kahapon po ay nagkaroon na naman ng hearing sa Regional Trial Court, no? At meron na namang mga bagong update na napag-usapan at may mga next steps na dapat nating gawin para tuluyan po tayong magwagi sa ipinaglalaban nating kaso. Okay? So, isa lamang po ang masasabi ko, malakas ang ating laban against New Sitaw Corporation at mas magiging malakas kung tayo po ay magtutulungan. Okay? Samantala, ang isa po sa mensahe ng Regional Trial Court ay kung mayroon pang gustong magsampa ng kaso sumama sa ating grupo, ay pwede po nilang gawin para nang sa gayon mas magiging collective yung ating mga ebidensya, yung ating laban ay mas magiging malakas. Kaya kung sino man po yung mga willing umattend lagi no sa hearing ay i-message nyo lamang po ako. I-message nyo lamang po ako so that I can endorse you to our lawyer at bahala na po ang abogado na mag-endorse po sa inyo at isama ang inyong mga complaint sa ating complaint. No? Meron pong strategy na dapat gawin, meron pong mga hakbangin na dapat gawin para nang sa gayon ay maging collective po ang ating ipinaglalabang kaso against New Sitaw Corporation. Doon naman sa mga nasa abroad, mga OFW, huwag po kayong mag-alala. Makatutulong po kayo sa atin sa pamamagitan po ng pagsusubscribe sa ating YouTube channel. No, dahil sa pagsusubscribe po sa ating YouTube channel, yes, kikita po tayo at magagamit po natin ang kikitain natin dito para ponduhan po yung gastusin sa pagpa-file ng kaso. Yun po dapat ang isipin po ninyo. Hindi ko po ito nakukuha itong perang ito para lamang sa pansarili. Kinakailangan po nating magtulungan nang sa gayon ay magtuloy-tuloy yung laban natin against New Sitaw Corporation. Okay? So alam naman po natin na bago pa tayo magdesisyon na magsampa ng kaso against New Sitaw Corporation, marami na tayong nakausap na mga abogado. At hindi po natin kaya ang acceptance fee or acceptance rate ng mga abogado na nakausap natin in the past. Imagine, yung isa sa mga huli nating nakausap via Zoom, 150,000 per head ang kanilang sinisingil for the acceptance fee. Yung iba naman ay 350,000 acceptance fee pa lamang. Acceptance pa lamang po yun. Iba pa po kapag pumunta kayo sa kanilang opisina para gumawa ng complaint affidavit. Iba pa po kapag tinawagan tayo ng Regional Trial Court. Iba pa po kapag nagpunta tayo sa Department of Justice. Bawat appearances po ay mayroong mga kinakailangang bayaran. Ang mga dokumento rin po ay kinakailangan nating mag-photocopy mula 20 copies hanggang 25 copies. Depende po sa dami ng mga tao na inireklamo natin o inilagay natin sa complaint affidavit. No? Kung mayroong mga, sabihin natin kung lahat ng mga AS lalagyan natin, pakakasuhan natin o isasama natin, can you imagine that gaano karaming kopya ang kinakailangan nating isumite sa Regional Trial Court. Okay? So, makatutulong po kayo sa pamamagitan ng pagsusubscribe sa ating YouTube channel at ikwento rin po ninyo
para malaman din po ng marami paano nga ba kayo na-scam ng sitaw. Importante po kasi na dapat alam ninyo ang dahilan kung bakit kayo nagrereklamo. Yung mga dahilan na yon dapat mayroon kayong ebidensya. Kasi kung sasabihin ninyo scam ang sitaw tapos wala kayong mapanghawakang ebidensya o patunay sa inyong sinasabi, kayo po ay babalikan ng korte at baka mabaligtad po ang mga pangyayari. So sa halip na idemanda ninyo ang sitaw, kayo po ang mademanda pabalik, okay? Ganito rin naman po ang sitwasyon kung ang sa tingin ninyo ang may kasalanan po ang Securities and Exchange Commission at pupunta kayo sa Regional Trial Court para magsampa ng kaso, kinakailangan meron kayong sapat na ebidensya